medyo sensitive po itong pag-uusapan natin. Ito po tungkol po sa pagkahuli dito po kay Digongyo, no? Meron pong lalabas dito na talagang ikakagulat ninyo. Kasi, diba? So, bago po nahuli itong si Digongyo, may kasabwat po si itong si Sara sa loob mismo ng kabinete o ng gabinete ng ating Pangulo, no? Na walang iba kundi si Anyo. Ayon po sa ating nakuha na balita o impormasyon, bago nahuli itong si Digongyo ng Interpol o ng International Police, nag-usap po itong si Anyo. Ngayon, ano ba ang kaugnayan ni Anyo kay Sara? Malaki. Malaki po. Nung nag-tandem po si Sara at si PBBM, si Sara po ang nag-endorso kay PBBM na gawing national advisor. Ito pong, hindi ako nagkakamali, gawing national security advisor. Itong si Anyo. No, ibig sabihin, may kaugnayan si Anyo sa kanya. At malaki. Dahil si Sara ang nag-endorso kay PBBM para gawing national security advisor. Ngayon, sa tingin ninyo, kanino ba tatanaw ng utang na loob itong si Anyo? Sa tingin lang ninyo, kanino siya tatanaw ng utang na loob? Doon sa nagtalaga sa kanya o doon sa nag-endorso sa kanya para italaga siya? Natural sa mga Duterte. Dahil kung bibilangin natin yung dami ng nagawa ng mga Duterte sa kanya at sa dami ng nagawa ng ating Pangulo sa kanya, mas marami yung nagawa ng mga Duterte para sa kanya. Tama? Kaya kahit sino, kahit ikaw ay nasa side, ikaw ay kabilang ng gabinete ni PBBM, naniniwala ko na ang utak, puso nito ni Anyo ay nasa mga Duterte. Eto na. Nag-usap si Sara at si Duterte, si Sara at itong si Anyo. Ano ang pinakamagandang gawin para mapabaksak si PBBM? Ano ang pinakamagandang gawin? Kasi noong mga panahon na yon, nung iniimbestigahan si Sara tungkol sa kanyang mga katiwalian, bumaksak po ang kanyang ratings. Bumagsak ang kanyang ratings, bumagsak ang ratings ni Bato, bumagsak ang ratings ni Bongo. Natatandaan ninyo? Bumagsak. Lalo na yung ratings niya, bumagsak. Habang papataas naman yung ratings ng ating mahal na Pangulo. Ngayon, naisip ni Sara na teka, ano ba dapat kong gawin? Kasi, pag tuluyan tayong lumubog, unang-unang masisira dito, ang unang-unang masasakripisyo dito, mahihirapan dito, pamilya natin. Pamilya ni Sara, pamilya ni Colong, pamilya ni Baste, pamilya ni Duterte. Diba? Plus, yung sindikatong kinabibilangan nila na walang iba, kundi yung Davao Mafia na pinangunguluhan ni Duterte. Okay. At maliban doon, hindi maisa sa katuparan yung plano ng China at ni Duterte na sakupin tayo. So maraming mga kadahilan, maraming kinukonsidera si Sara, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para yung simpatya ng taong bayan ay mapunta sa kanila at hindi sa ating Pangulo. Ngayon, ano ang naisip ni Sara Duterte na paraan? Kasi wala nang ibang maisip na paraan si Sara noong mga panahon na yun kasi lumabas na yung tungkol kay Mary Grace Piatos, yung 400 mahigit na ghost employees, yung 125 million na hindi niya mapaliwanag na ginastos sa loob ng plus yung ibang kabalbalan niya pa, kaya bumaksak yung ratings niya. Ngayon,
Naisip ko sa malapit na ang eleksyon. Meron akong kinakaharap na impeachment complaint. Kinakailangan doon sa Senado, mas marami akong kakampi. Kasi yung mga hurado doon, yung magja-judge para sa akin, ay mga senador. Anong naisip niya? Simple lang. Alam po ni Duterte na siya po ay may kaso sa ICC. Alam po ni Duterte yun. Ganito ang nangyari. Alam niyo ba kung ano ang ginawa ni Sara? Ang advice niya kay Bato at kay Bongo, dalhin si Digongyo sa Hong Kong. Dalhin si Digongyo sa Hong Kong. Ngayon, itong matandang ito, dahil nga ulyanin na, sa totoo pala, kaya lang nagiging minsan matino si... Naalala nyo, di ba sinabi ni Digongyo doon sa rally na may bangag tayo ng Pangulo, may adik tayo ng Pangulo. Kinabukasan, anong sabi ni Digongyo? Wala siyang sinabi. At hindi niya magagawa yung kahit patayin pa siya ng maraming ulit ni PBBM. So, ibig sabihin, ayon sa report po natin, nagiging kalmado, nagiging agresibo itong si Duterte kapag nakakainom ng gamot na pinapainom ni Sara sa kanya. Ito ang mas nakakalungkot. Si Kitty at yung nanay ni Kitty at si Sara ay may matinding hidwaan. Pakinggan ninyo. Itong si Kitty at si Sara, may matinding hidwaan po ito. Bakit? Kaya po pala matagal na hindi nag-uusap itong si Sara at si Kitty, maging nanay ni Kitty, dahil naiinggit si Sara, dahil ayaw ni Sara na yung kayamanan ni Duterte, pag namatay siya, ay maiiwan kay Kitty at dito kay Hanilet. Nakuha ninyo? Nakuha ninyo? Kaya ang ginawa ni Sara, sa pamamagitan ng gamot na binibigay ni Sara kay Bongo, kasi si Bongo lang yung nakakalapit kay pinapainom ni Bongo itong si Digongyo ng gamot. At kung ano ang iutos ni Sara kay Digongyo, yun yung pumapasok sa utak ni Digongyo para sabihin niya at gawin niya. Kumbaga, nagiging robot si Digongyo. Okay. Alam ni Digongyo na meron siyang kaso sa ICC. Sinamantala ni Sara yung pagiging ulyanin ng kanyang ama. Kinausap niya si Bato, kinausap niya si Bongo, na kinausap niya ito. Yung si Kitty at saka itong si walang kaalam-alam. Kasi ano ba namang alam ni Hanilet? Ano ba namang alam ni Kitty? Wala namang alam niya, kundi sumunod lang. Okay. Nadala sila sa istorya ni Sara. Alam niyo naman, napakagaling niyang gumawa ng istorya. Eh ditong si Digongyo, sumunod. Sumabay doon sa Hong Kong. Alam niyo, sa totoo lang, si Anyo po, dahil malaki ang utang na loob niya sa mga Duterte, hindi hahayaan ni Anyo na makulong itong si Duterte. Sa totoo lang. Dahil mula sa asawa, anak ni Anyo, malaki ang utang na loob ni Anyo sa mga Duterte. Pero, itong nangyari. Dahil wala nang ibang maisip na paraan si Sara para makuha nilang muli, para dumami yung sisimpatya sa kanila, sinakripisyo ni Sara si Duterte. Sa madaling salita, nung nandoon na sa Hong Kong, alala nyo, nagsalita pa si Digongyo na may warrant of arrest ako. Doon na sinabi sa kanya na may warrant of arrest siya. Nakukuha ninyo? So, ayun na. Sinabi ni Duterte na may warrant of arrest siya na inilabas daw ang ICC. Pero yun, doon na sinabi. Hindi sinabi ni Sara doon sa Pilipinas. Kasi kung sasabihin ni Sara doon sa Pilipinas na, tay, meron ka ng warrant of arrest, pag nasa normal na isip si Digongyo, hindi yun, alam naman natin gaano katuso si Digongyo, hindi yun pupunta ng Hong Kong.
Dahil matalino si Digongyo eh. Ang ginawa ni Sara, pinainom ng gamot para maging abnormal. Ayun, pagbalik nila ng Hong Kong, nag-usap si Anyo at si Sara na gawin yung pamamaraan na ito para nang sa ganun, palalabasin nila na kidnapping o pambabastos sa karapatan ng bansa natin yung ginawa ng Administrasyong Marcos. So sa madaling salita, sinadya ni Anyo na isuplong sa international etong si Digongyo dahil may pinag-usapan sila ni Sara. Para saan? Para maligtas si Sara sa impeachment. Paano siya maliligtas? Sa pamamagitan ng pagkakulong ni Duterte. Tingnan nyo naman. Nung hinuli si Digongyo, lumabas yung iba-ibang mga kadramahan. Nagdrama na si Bongo, nagdrama si Robin, nagdrama si Bato, nagdrama si Kitty, nagdrama itong si Hanilet, nagdrama si Sara, halos lahat nagdrama. Sa pamamagitan nun, nakampante si Sara. Sabi ni Sara, yes, nakuha ko yung loob ng taong bayan. Hindi alam ng taong bayan na si Sara ang may pakulo nun, na ipahuli yung tatay niya. Bakit? Meron po silang dapat isakripisyo. Alam nyo, pag ikaw ay kabilang sa triad, sa mga nakakaalam nito, lalo na yung mga pulis, sundalo, pag kabilang ka sa triad, lalong-lalo na kung ikaw ang pinuno ng triad, nasa batas nila na kinakailangan mong magsakripisyo o isakripisyo ang sarili mo, mabuhay ka man o mamatay. Yan ang pangunahing batas ng triad. Ngayon, para mailigtas ni Sara yung kanyang sarili, yung kanyang pamilya, yung kanyang anak, lalong-lalo na yung kayamanan nila, pati yung triad na kinabibilangan nila, sinakripisyo ni Sara si Digongyo na walang kaalam-alam. No? Pati si Hanilet walang kaalam-alam yan, pati si Kitty. Ang alam lang nila, nag-traidor si Anyo, pero hindi po si Anyo lang ang nag-traidor, pati si Sara. Nag-usap yung dalawa na yan, itong gawin natin para maligtas, kasi alalahanin ninyo. Kapag si Sara ay nanalo bilang Pangulo, 100% na itong si Anyo ay magkakaroon pa rin ng posisyon dahil nailigtas ni Anyo yung mas nakararami, katulad ng drug syndicate, katulad ng pamilya ni Pulong, ni Baste, ni Sara at iba pa. No? So, sa totoo lang, sinadya rin ni Sara na ipakulong itong si Duterte. Bakit? Dahil ang plano pala ni Sara para manalo siya o yung kanilang mga kandidato, si Bato pati si Bongo, kinakailangan pakilusin yung trilyon-trilyong pera na ninakaw ni Duterte sa buong bansa para masiguro yung pagkapanalo ng Duterte. So ngayon, kasi ang plano pala ni Duterte, mangangampanya lang, hindi gagastos ng trilyon-trilyon. Pero ang gusto ni Sara, para masiguro, alam naman ni Sara kasi mga Pilipino, pag pera yung pinag-usapan, mananalo talaga. Sinadya, isa din sa dahilan, kaya sinadya niyang ipakulong yung tatay niya para masiguro at walang hahadlang sa plano ni Sara na gastusin yung trilyon-trilyon na pera para panigurado na manalo yung Duterte. Alam po ni Sara na hindi basta-basta makakalabas ang kanyang ama. Pero bakit si Digongyo ang inisip ni Sara o pinili ni Sara na sakripisyo para sa kanilang lahat, para sa organisasyon, para sa mga membro ng triad? Kasi si Duterte matanda na. Tama? At maaaring 1-2 taon dedo na. Samantalang si Sara bata pa, si Paulo bata pa, si Baste bata pa, yung mga apo ni si Kitty bata pa. So, naging practical si Sara. Total matanda na si Papa na lang ang sakripisyo natin. Yan ang hindi alam ng mga Pilipino. Tapos ang galing, nagpapagawa kunyari si Sara ng kanta, kunyari care siya sa tatay niya, pero hindi.
Sinadya ni Sara na ipakulong si Duterte na alam niyang hindi na makakalaya para nang sa ganun, yung pera na trilyones na alam ni Sara na pwedeng ibigay ni Digongyo kay Kitty at kay Hanilet ay makukontrol niya. Kasi wala si Digongyo eh. Walang magagawa si Digongyo kapag pinagtulungan ng tatlong magkapatid na ito si Kitty. Dahil plano pala ni Digongyo na yung trilyones na nanakaw niya ay hatiin sa ilan? 4 na bahagi, kay Kitty, kay Puloy, pero ayaw nitong tatlong magkakapatid na to. Kaya kung mapapansin ninyo, anong sabi ni Sara? Nagdrama pa si Sara, salamat sa iyo PBBM. Dahil sa iyo, nagkaroon kami ng time ng kapatid kong si Kitty na mag-usap. Nagkaroon kami ng time ni Kitty at ng tatay ko na magkaroon ng pag-uusap. Pero sa totoo lang, drama lang yun ni Sara para paniwalain si Kitty sa mga kadramahan niya. So dito, sa totoo lang, pag namatay si Duterte, ewan ko lang kung papartihin sa tama ng papartihan ng tatlong magkakapatid na ito si Kitty. Kasi balita ko, mahigit sa 7 trilyon ang hawak ni Duterte na pera na ibabahagi. Ito ang mas malupit. Sinadya ni Sara na ipakulong si Digongyo dahil wala pang nagagawang dokumento ito na alam niyo na bago mamatay, ito ang habilin ko, ito yung gagawin ko, ito, attorney, itong lupain na to, itong na to ay kay Kitty, kay Pulong. Wala pang nagagawang dokumento. Tingnan nyo kung gaano kagarapal si Sara. Dahil ayaw ni Sara na magkaroon ng pera si Hanilet na kabit ng kanyang ama na aabot ng trilyones. Gumawa si Sara ng paraan. Maraming dahilan kung bakit niya pinakulong si Duterte. Dahil pag si Duterte ay nasa laya, sa ayot sa gusto ni Sara, kapag gumawa ng dokumento, testimonya si Duterte na si Kitty ay bibigyan ng trilyones, walang magagawa si Sara. Nakuha ninyo? Dahil sugapa si Sara sa pera, dahil sugapa si Sara sa kapangyarihan, ginawa niyang sakripisyo mismo yung kanyang ama. Tapos ngayon, kung titignan ninyo, grabe mag-inarte, grabe kung magdrama. Di ba? So, mga kababayan, ito na yung sinasabi natin. No? Sinadya ni Sara ipakulong si Digong para walang sagabal sa paggamit niya sa pera ng kanyang ama. Bakit? Maliban po sa pera, may mga malalaking ari-arian po na lupain ang mga Duterte na hindi pa po na-divide, hindi pa naaano ni Duterte. No? Kaya nga sabi ko, wais din si Sara. Kaya nga sabi ni Sara masaya ako kahit anong kalabasan ng impeachment. Kasi alam niya hindi na siya magiging opisyal ng kahit anong posisyon sa bansa natin. Pero ang kagandahan nun, dahil napakulong niya yung tatay niya doon sa dahig, kahit hindi na siya maging opisyal ng ating gobyerno, meron naman siyang mga trilyones na hindi niya mauubos. Bakit? Siyang hahawak dun silang magkakapatid na orihinal. Tandaan ninyo, hindi kasal si Hanilet kay Digongyo. Tanging ang ina lang ni Sara ang kasal kay Rodrigo Roa Duterte. Kaya yung kayamanan na mapupunta para kay Hanilet ay mapupunta sa orihinal na asawa ni Digongyo na walang iba kundi yung ina ng tatlong magkakapatid na to. Yan po ang katotohanan, mga minamahal ko mga kababayan. So, ganun pa man, wala tayong magagawa. Alam naman natin, ang taong sakim sa pera at kapangyarihan, gagawin ng lahat para lang makuha niya ang lahat ng kayamanan sa mundo. Pero ganun pa man, wala tayong magagawa.
Ganon sila eh.